ang elevator, at ang TV. Ako pala si Wendy Kuya Ken. Mayroon akong gusto ikwento sa inyo. Ako pala ay isang CNA sa isang pribadong hospital. Mahigit 20 years na akong nagtatrabaho sa larangan ng healthcare, karamihan sa mga nursing home at maliliit na ospital. Kapag ganoon nakatagal, makakakita ka talaga ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Isa sa mga hindi ko malilimutan ay ang tinatawag naming itim na anino. Paulit-ulit ko na itong nasaksihan. Isang mabilis na anino, dumadaan sa hallway. At sa loob ng 24 hours, may isang pasyente na mamamatay. Hindi pa lumilipas ang isang linggo. May isa pang susunod, walang mintis. Pero ang pinakanatatandaan kong kwento at marahil ang pinakanakakatindig balahibo ay nangyari sa isang maliit na ospital na pinagtatrabahuan ko noon. Maliit lang, nasa 30 kama lang siguro. Matagal na itong nakatayo at para bang marami na itong alaala kaysa sa lahat ng taong dumaan dito. Sa basement noon ay ang lumang morgue. May isang elevator lang na dumadaan mula basement papunta sa main floor at tumitigil ito mismo sa harap ng nurses station. May kakaibang ugali ang elevator na yun. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang itong aakyat. Walang pumindot ng button. Basta na lang ito tutunog, bubukas ang pinto, at mananatiling nakabukas. Kapag nangyari yun, tumatayo kami ng mga kasamahan ko. Magkakatinginan lang. Laging may nagsasabi, may mamamatay na naman. At madalas, tama sila. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, nakaupo kami sa nurses station nang biglang bumukas ang TV sa dulo ng hallway. Sobrang lakas ng volume, parang sinasadya. Tumayo kami ng isa kong kasama at tinungo ang pinanggagalingan ng ingay. Sa dulo ng hallway ay isang silid na may nakapaskil na "Do not enter". Sarado ito at ginagamit ng maintenance, kaya hindi na ito ginagalaw. Pero doon talaga galing ang tunog. Binuksan namin ang pinto. Sa loob, wala ni isang gamit. Walang kama, walang upuan. Isang TV lang na nakasabit sa pader. Bukas ang screen at todo lakas ang tunog. Pumasok ako, tinignan ng TV at para bang may gumabay sa akin, sinabi ko, "Tama na yan. May sakit na sanggol sa tabi. Kailangan niyang makatulog. Kaya tahimik ka na please." Pinatay ko ang TV. Lumabas kami ng silid. Isinara ang pinto. Mula noon, hindi na ulit nagbukas ang TV ng kusa. Pero minsan, iniisip ko pa rin kung sino ba talaga ang nagbukas nito noong gabing yon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Karen. 19 na taong gulang. Hindi ko po talaga akalain na darating ang araw na sasabihin kong, totoo nga ang multo. OJT ako sa isang ospital noon. Karaniwang pagod, pero masaya. Hanggang sa isang gabi, tumawag si ate. Umuwi raw agad ako, may iuutos daw si mama. Pagdating ko sa bahay, ang utos ay, puntahan mo si tita sa ospital. Akala ko yung ospital din kung saan ako nag-OJT. Hindi pala, ibang ospital. Maulan nung gabing iyon. Basang-basa ang sapatos ko at muntik pa akong madulas sa entrance. Room 180 ang sabi nila. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko alam kung bakit. Sa dami ng pwedeng unang mapansin sa loob ng kwarto. Sa CR agad napako ang mata ko. Bakit CR agad? Bakit parang may humihila ng tingin ko roon? Si tita lang ang pasyente. Tahimik. Ako naman ay nag-scroll lang sa phone. Walang gaanong pansin. Hanggang sa kumalabog ang doorknob ng CR. Lock yon. Alam kong nakalock. Pero bumukas ito. Dahan-dahan. Parang may gustong lumabas pero ayaw magpakita. Wala akong ginawa. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Kinaumagahan, umuwi na ako para makapagpahinga. Pero sa kwarto ko, may presensyang hindi ko maipaliwanag. Parang may nakatingin, mabigat, tahimik, pero nakakabingi ang katahimikan. Pikit mata na lang akong natulog. Ilang gabi ang lumipas. Ako at si Lola lang ang natutulog sa bahay niya. 3 kwarto. Walang ibang tao. Sa likod,
puro punong saging. Sa bahay, ang ilaw lang na bukas ay sa kusina at likod ng bahay. Pasado 2:00 ng madaling araw, may kumatok. Kwartong walang laman. 2 katok lang. Banayad pero malinaw. Binuksan ko ang ilaw. Tahimik. Tila may gusto lang gumising sa akin. Kinabukasan, tinanong ko si Mama. Sabi niya, baka daw sila kuya o si Papa. Pero bakit hindi nila tinawag ang pangalan ko? Ilang araw pa lang ang lumipas. Naliligo ako nang may tumama sa akin na maliit na bato mula sa kisame. Tiningala ko, wala naman. Muli, dali-dali akong nagbanlaw. Pumunta ako kina Mama. Tanong ko kung may pumunta ba sa bahay. Wala, sabi nila. Walang pumunta. Doon na ako kinabahan. Marso 25, 2025. Mahimbing ang tulog namin ni Lola. Hanggang sa hindi na lang basta katok, kundi malalakas na hampas sa pinto ni Lola. Hindi ko na pinansin. Nagdasal ako. Bahala na. Kinabukasan na nagtanong si Lola. Gising ka ba kagabi? Kumakatok ka ba sa kwarto ko? Nanginig ako. Ay hindi po. Nagising nga po ako sa katok. Akala ko po sila tita. Napakunot noo si Lola. Ay sino yon? Akala ko po ako lang nakarinig. Sabi ni Lola. Ay nako, baka kung sino na yang pumapasok sa bahay. Pero ako, alam ko na, hindi basta sino ang pumapasok. Simula noon, gabi-gabi akong nagdarasal. Hindi na ako bumabalik sa ospital kung saan ko unang nakita ang pinto ng CR na yon. Hindi na ako natutulog ng walang ilaw. At kung sakaling may kumatok sa kwarto mo, huwag mong buksan. Baka hindi na tao ang naghahanap sa'yo. Never ko talaga makakalimutan yung night shift na yon. Na-assign ako sa isang pasyente, lalaki. Naka-handcuff sa kama. Nahuli daw sa shabu entrapment tapos nabaril. Kaya naka-confine with PDEA guards sa tabi. Diba dapat safe na kasi may bantay. Pero red flag number 1. Yung 2 PDEA agents, ayaw tumabi sa kanya. As in iniwan siya mag-isa sa kwarto at natulog sa vacant room. Sabi ko pa nga, okay weird kayo pero sure go. Pero kuya, around 2 AM, bigla silang sumugod palabas ng kwarto. Sabi ko, kuya, anong nangyari? Yung isa nanginginig tapos, sabi niya, Ma'am, may bata na pumasok sa kwarto. Tinundan namin pero nawala. Wala sa ilalim ng kama, wala sa CR, wala sa hallway. Parang naglaho. Tapos may malamig na hangin. Kuya Ken, sino magpapasok ng bata sa ganong oras? Wala akong masabi kundi, Lord, bakit ako? Ayun, sa lobby na lang sila nagbantay. Yung isa, halos manigas. Ako naman, deadma mode na lang. Kasi di pwedeng sabayan ng takot. Duty pa kasi. Ito pa isang experience, biglang tumawag ang intercom from room 611. Nurse, mauubos na swero. Boses Kuya Ken, parang galing sa balon. Mahina, parang wala sa mundo. Sabi ko, copy po. Pero bago ako pumunta, naghanap muna ako ng chart. Endorsement, kahit sticky note, wala. As in zero. Walang record. Walang admission. Parang ghost patient kuya. So sabi ko, bahala na si Batman. Punta ako sa room 611 at 11. Pagdating ko, locked yung pinto. Walang ilaw. Sakto dumaan si guard. Sabi ko, may tumawag daw na pasyente. Napatingin siya sa akin tapos sabi niya, Ma'am, matagal nang walang pasyente sa room 611 at 11. Bata yung huling nakakonfine dyan. Dengue. Hindi na umabot. Tumatayo balahibo ko habang nagka-chart ako. At parang naramdaman ko may nakatingin sa akin mula sa pinto. Balik ako sa station, double check IVF ng lahat ng pasyente. Lahat. Puno. Walang paubos. So sino yung tumawag sa intercom? Akala ko tapos na. Nasa medroom ako. Nagpe-prepare ng meds. May pumasok. Senior nurse ko daw. Naka-uniform, may cap. Parang kagagaling lang sa rounds. Kwentuhan ako agad. Ate, grabe may tumawag sa room 611 at 11 pero sabi ni Kuya Guard, tahimik siya. Napatingin ako. Wala na siya sa harap ko. Parang bula, Kuya Ken. Lumabas ako ng medroom halos mabulunan sa kaba. At ayun, yung tunay kong senior, kakalabas pa lang ng 600 at 3. So sino yung kausap ko sa loob? Kaya mula noon, lagi ko nang chinecheck kung may reflection o shadow yung kausap ko. Kasi sa ospital, hindi lang pasyente ang andun.
At Kuya Ken, kung sakaling marinig mo sa intercom, Nurse, mauubos na swero. huwag mong sagutin.